Alright, story time while killing time here at the airport. So, nandito kami sa Minneapolis International Airport. Naiwan na aeroplano. So, supposedly, ang flight namin is 10 o'clock in the morning. Delta Airlines, papunta ng Jamaica. So, I'm so excited kasi, di ba, nag-snow. Grabe ang negative, up to negative 13 Fahrenheit yung temperature last week. So excited, sobrang excited ko na finally makaalis at least 1 week. So mayroon kaming 1 week vacation. um, Kaso um, so ang kagabi ang nangyari, kumuha na kami ng hotel, pero yung asawa ko matagal siyang nakauwi. So dumating kami sa hotel mga 3 o'clock in the morning. Tapos aalis kami sa hotel 6:45 in the morning, pupunta ng airport. So okay na sana lahat. Kaso nangyari, akala namin nabayaran na niya yung luggage kasi dito kami nakapila sa ganito sa machine. Yeah, ay ganyan, parang self check-in ba tawag niyan. Tapos ang nangyayari, nakalagay hindi pala nabayaran. So ngayon tumawag kami ng assistant na sinabi namin na bakit nakalagay magbayad ulit. Nagbayad na nga siya, nag-online check-in na siya. Tapos nung nalaman namin nung sinabi ng nag-assist sa amin na umila kami doon sa mayroong doon sa assist, may mag-assist doon. Ayan, Delta, dito pala kami sa likod. So doon sa may mag-assist, ang haba ng pila. So habang nakapila, ang ginagawa namin, ang ginawa ng asawa ko, tinitingnan niya ulit. Tapos nang tinignan niya, wrong virtual card pala yung nagamit niya. So hindi siya talaga nakabayad. So kasi pinuntahan niya ulit yung habang nakapila ako, pinuntahan niya ulit yung machine. Nag-check-in siya ulit doon sa luggage. Tapos wala pala. So bumalik ulit kami doon sa ang pala doon sa machine, ang sabi is like hindi na siya pwedeng mag-check-in kasi it's too late na. So bumalik siya doon sa pwesto kung saan ako nakapila. Pagdating namin sa counter, it's already 8:30 in the morning. So sabi ng nasa counter is like naka-boarding na. So hindi na kaya kasi hindi na talaga kaya dahil ang haba ng pupunta pa sa TSA. So tapos pupunta pa sa gate, hindi talaga makaya. So ang sabi, yun nga, naiwan talaga kami sa flight. So ang gagawin nila is bibigyan kami kasi direct flight kami supposedly from Minneapolis to Montego Bay, Jamaica. Supposedly direct flight siya, pero ang available lang talaga na flight, wala na kasing flight this afternoon. So ang available lang talaga na flight is tomorrow morning. So meron kaming choices, either pwede kaming aalis dito sa Minneapolis Airport around 5 o'clock in the afternoon to Atlanta, and then connecting flight siya tomorrow morning na from 8 o'clock in the morning flight, Atlanta to Montego Bay, which is almost 3 hours flight also. So sabi ko kung saan ang mas mura, kasi magbayad pa kami ng additional na bayad. Tapos ang dahil lang sinabi ko na which one is cheaper, like kasi ayaw ko na umuwi ng bahay. Ang bahay namin is 1 hour away from the airport. So bala ko na na lang talaga ang gagawin is makuha na lang hotel, kasi parang ayaw ko nang ma-stress. Gusto ko i-relax na kasi nga
Diba yung naka-mindset na yung mindset mo naka-feel mo na nasa vacation ka na. Tapos biglang uwi ka ng bahay. May-stress na naman ako sa makikita ko sa bahay. So, gusto ko mag-stay na lang ng hotel. And then, sabi ng agent sa counter na after nang nakausap niya ang customer service na hindi na lang daw kami magbabayad ng additional extra. Ang gagawin na lang is ang best option is bukas na flight dito din sa Minneapolis Airport. So bukas na flight 7 a.m. to Atlanta. Kasi yun ang available na flight. So 7 a.m. to Atlanta. And then it's a connection or connecting flight, and then from Atlanta to Montego Bay. So darating kami bukas yung layover namin is only 1 hour sa Atlanta. Tapos darating kami bukas ng 3:40 in the afternoon doon sa Jamaica. Ito province Jamaica. Napanood ko yung sa YouTube, sabi nung Jamaica, so I'm not sure. So yun, yun ang ginawa, yun yung option ang pinipili namin. So nagkuha na rin kami ng hotel for tonight. Dito lang malapit sa airport at saka pinakamalapit sa Mall of America. Ang Mall of America is the biggest mall here sa USA. So dito matatagpuan sa Minneapolis, which is ang Minneapolis is parang 2 weeks ago, or siguro sa mga nakakaalam is a big deal, like yung sa mga illegal immigrant, yung ICE na nandito. Actually nandito pa ata sila, but 2 weeks ago yung may nagprotest na yung may nabarel na babae, and then ICE is ano tawag ng ICE? Immigration and Custom Enforcement, yun ata meaning ng ICE. So kasi mayroon silang inano na parang illegal or mga fraud na mga Somali na may business ng childcare or something like that, pero hindi pala, ghost children ang tawag. Kumbaga ang sabi is wala naman talagang nag-exist doon na mga bata or mga, basta marami silang mga billions of dollar, yun ang sabi. Hindi ako masyadong sa balita nakikinig. So anyway, and then so medyo worry dahil I'm illegal, I'm a US citizen, pero lately nakikita ko sa mga video na basta like you're a person of color, and basta na lang dinadampot daw ganyan. So parang like, oh my gosh, I'm going to Minneapolis, tapos ganito ang sitwasyon, and then a week after my protest, yun nga yung nabarel na isang nurse. Nagtrabaho pa naman siya sa government hospital, which is a VA. So parang talaga, parang feeling ko napakagulo. So ayaw ko maggala-gala sana sa sa Minneapolis. Pero ito yung pinaka the biggest na airport from my house. So dito talaga kami lagi. So so ang gagawin namin ngayon, kasi yung mag-check-in is around 3 o'clock in the afternoon. Mag-over na lang kami papunta sa airport, pero dito muna kami sa maghantay muna kami ng oras, killing time, maghantay muna kami ng oras hanggang malapit na yung check-in time sa hotel. Yung car namin is nandoon sa isang hotel dito rin sa Minneapolis. Siguro mga 10 miles away from the city. So parang suburb siya. Kasi kami hotel and park, or ang tawag nun, park and fly ang tawag nun, park and fly. So nag-stay kami sa hotel, and then doon na rin may na-park yung car, tapos
extra bayad na. Tapos hinatid kami dito sa airport, and then susunduin kami sa airport. Hinatid kami dito sa airport. Tapos pagbalik namin after 7 days, next week, supposedly February 7, no, February 6 ata yung balik namin. Susunduin kami ulit sa airport. So tapos ang babayaran na namin is very cheap. It's only like $12. And then ang binayaran namin sa hotel is $120 plus $12 na yung pag-park sa car, and good for 7 days. So that's that's a good deal. So anyway, Super review. oh, asawa ko nakikinig sa akin. I talk in Tagalog. I talk in Tagalog, tapos nakikinig na siya, na ang tawag nito, na nakikichismis siya. So anyway, mayroon naman kaming so yung hotel na sa Hilton ata, marang mura ang deal naman today. So Hilton, right? Our hotel for tonight. So Hilton Hotel, Hilton at the Mall of America. How much we pay? $120 only, which is like, Hilton is like expensive, but it's like, okay, $140 plus. But mayroon kasi kaming credit from sa credit card namin, so na $100. So babayaran namin is nasa how much we pay? Like for $28 lang. Hindi ko lang kung paano na ganun. So anyway, yun lang ang babayaran namin sa hotel for tonight, $20. Tapos mag-over mamaya, papunta doon. Tapos magpupunta kami ng Mall of America kasi gagala ako. Kasi di ba, supposedly start ng vacation ko. So gagala kami ng Mall of America, kakain kami ng hapunan doon, and then baka pupunta kami sa parang aquarium. Parang malaking aquarium doon. So yun ang yung ang ganap for today. Tapos matulog ng maaga. Ang ingay. Tapos matulog ng maaga dahil bukas kailangan hindi nila kami kasi matulog ng maaga kasi kailangan bukas hindi nila kami malate kasi nako po. The story is ayaw kong magkwento, pero anyway, ito kasi yon, dapat nasa trabaho ako ngayon, kaya Tagalogin ko para walang makakaano. So hindi naman malaman ng mga kasamahan ko sa trabaho Well, kung yung kasama ko sa trabaho na Pilipina, kasi meron akong kasama sa trabaho na marami akong kasama sa trabaho na Filipina. So mayroon akong kasama na 2 nurses, isang CNA, isang nasa kitchen, isang dalawang nasa yung magde-deliver ng mga sulat, and then isang parang sa recreation, social services. So pero wala nakakaalam na ako ay magbabakasyon, dahil dapat nasa trabaho ako ngayon. So nag-call in ako kaninang umaga ng 6:30 in the morning. Nag-call in ako kunwari may sakit, dahil supposedly ang start ng bakasyon ko talaga is sa Monday pa. Gusto ko umalis ng Saturday. Wala akong makaswitch. Actually nakapag-switch ako sa kasamaan ko, tapos nag-decline siya, whatever, like hindi mo talaga maasahan. Nagbago kasi yung roles namin sa work, na supposedly before, pag mayroon kang vacation, mag-file ka ng vacation weekend before ang vacation mo, naka-off ka na, and then weekend after off ka na. So yun nga ang dahil wala na kami na naka-change na kasi yung namin ngayon, yung sa work, naka-change na yung ganyan. Wala kami magagawa dahil wala nang yun dahil tinanggal ni Trump. Kasi nagtrabaho kasi ako sa ang trabaho ko is sa federal employee. So kumbaga tinanggal yung sa department namin, tinanggal ni Trump yung yun sa amin. So I don't know kung sa buong or sa
sa aming area lang, hindi ko alam, but anyway, wala nang union sa amin. So parang magagawa na nila anong gusto nilang gawin. So yun, isa sa mga ginagawa nila is yung tinanggal yung dapat isang ano lang, isang weekend off lang before. For the past many years, hindi ako nag-work ng weekend kasi ni-request ko talaga yan. So for the past like let's say 7 years, hindi ako nag-work ng weekend. Mag-work na ako pagka pick up ng overtime ng weekend. Tapos nang dumating yung bagong rules, like nag-kick in siya ng second week of January. Kailangan ko nang mag-work every other weekend. And then kung magbakasyon ka, maghahanap ka ng sarili mong ka-switch. Hindi na yung kagaya dati na okay, bakasyon ka, off ka, or mag-request ka ng off, yun, sila na bahala, basta mag-request ka lang ng off, ganyan. Pero this time, kailangan ikaw na mismo maghanap ng kapalit. Dahil nag-decline nga yung kasamahan ko na switch, ayaw talaga niya. Tapos yung ibang department naman sa ibang unit na pwede sana na makipag-switch sa kanila, kaso most of them are working this weekend, so wala talaga akong choice. So ang ginawa ko, ngayon hindi ako nagpo-post ng anything, hindi ako nagkukwento for the first time ever. Alam mo naman sa work, di ba, pag may bakasyon ka, may upcoming vacation ka, lagi mo kinukwento na punta ka sa ganito, ganyan. I mean, lahat kami ganyan talaga, like 2 weeks before ang vacation ng mga kasamahan ko, topic na namin kung saan sila pupunta, ganyan, tapos yung mga ganito. So ako, tahimik lang. Alam nila na magbakasyon ako, alam kasi nila magbakasyon ako, pero hindi nila alam kung saan, kailan. Well, next week malalaman nila na kasi nakalagay naman sa schedule na annual leave ako, pero hindi nila alam na mostly naman yung iba kasi pag one week vacation lang, di ba, stay home vacation, ganyan, pero hindi nila alam na so ang original plan ko talaga is like na-stress ako, grabe, sobrang stress ko talaga. Sobrang stress ko noong magpaplano ako nito dahil ayaw ko bang magsinungaling, pero wala akong magagawa, di ba? So kasi gusto ko talaga umalis, kasi mayroon kaming yung vacation na ito is a very expensive, suppose sila place to go, para all inclusive resort siya. And then mayroon kaming certificate na nakuha dito, which is like ang babayaran lang namin is how much we pay for our certificate for this hotel that we are staying, like how much are our expenses, like how much we paid for the reservation, because this is free, so we pay like $400 plus or $200 plus. For the resort, are you talking? Yeah. 144. Okay. No, 149. So it's like, Transfer was 144. so it's not like it's not even 400, right? 149. 149. So yun. So this stay for 1 week stay is like supposedly $4,000 plus. Tapos yung babayaran lang namin is 149 plus pick up sa airport, kasi free yung pick up sa airport, pero yung pagbalik sa airport kasi one way lang is nasa $150 at I think doon sa sa Jamaica. At dito tapos yung plane ticket namin is mga, how much is our plane ticket? Less than $1,000? Quite a bit more. Oh. It's 1,500. Oh, so yung aming plane ticket is $1,500. Round trip na siya. So hindi ko We got alam. it for 12 something because we Tapos, applied them. Tapos ginamit namin yung card namin, kasi yung iba kasing credit card ko na kinuha, kasi mayroon siyang, di ba, mostly naman siguro, I don't know kung lahat ng credit card, but tong credit card ko is mayroon siyang points towards travel and hotel and rental. So
naka-accumulate na kami ng mga $200 plus. So, kaya ang binayaran namin is 1,200 lang. So, yun. So, sabi ng asawa ko, sabi ng asawa ko, akala ko ba hindi ka magpo-post? Bakit ka tawag nito, nag-video or nag-storytelling ko? Well, hindi naman nila alam at saka hindi naman nila makikita na hindi naman nila tinitingnan yung aking YouTube channel na Tagalog or Bisaya. Because like yung Pinay na YouTube channel ko, I speak like Bisaya or Tagalog. So, today I choose to speak Tagalog. Sabi na asawa ko, ayan, alam mo ba na mayroong caption, mas easier ang caption translation ba yun? Na in English pag Tagalog ko. I know. Pero alam ko naman na walang manonood doon. Walang manonood ng mga kasamahan ko mga puti. Pero maliban na lang sa mga kasamahan ko na na Pilipino, pero hindi ko sasabihin sa kanila. I-post ko to in the future, or pwede ko siyang i-post, wala namang at saka kung malaman nila nangyari na, diba? So bahala sila. At least sabi ko nga kasi naiinit din kami. So sabi ko nga sa sarili ko, well, I mean, hopefully they will learn their lesson na sa mga maraming magbabakasyon ng 1 week, lalo na pag mag-travel outside outside the country or mag out of state, na gustong buuhin yung 7 days tapos 5 days lang ang allow. So, I mean, 7 days lang allow kasi kung weekend to weekend, so madami-dami na makuha mo talaga yung 7 days na travel. So, marami kasing good deal pag mayroong mga discount ang mga hotels pag 7 days ka nagstay, ganyan. So, parang yun din ang yun ang namin. Anong oras na ba? What is the time, honey? Now? 10:40. So, the time is 10:40. Oh my gosh. Imagine that. Our flight supposedly 9 o'clock. So, dapat, and it's a 4 hours flight from here, from Minneapolis to Jamaica. So, ay nako, nakakadismaya. But anyway, ganun talaga. And then, the funny thing is, this is our third time in our trial experience na magta-travel na naiwan kami ng aeroplano. Back in the days, the first time na naiwan kami ng aeroplano was like hindi naman kasalanan ng airlines. So naiwan kami from Beijing to, this is back in 2016. So ang haba ng aking storytelling. So this is back in 2016. Ang nangyari, gusto ko mag-tour sa Korea. So, naggumawa kami ng parang round trip ticket from Chicago, US, Chicago to South Korea. And then another round trip ticket from South Korea to the Philippines. So, ang aming flight is like start from Chicago, tapos stopover namin is Beijing, and then Beijing to South Korea or Incheon. The day ng aming flight is naiwan, ay may police. So the day ng aming flight ay naiwan yung sorry. The day ng aming flight, ginawa yung maintenance ng airplane. I don't know why they're doing that. So na-delay ng 1 hour or something ang pag-alis namin sa Chicago, which is like kung kailangan na maintenance, at least safe kami, diba? Kaysa naman sa So pagdating namin ng Beijing, like half hour before we landed, ina-announce na yung mga yung mga mag-transfer, ganyan-ganyan, go to the front, blah blah blah, para mas mabilis yung paglabas. So nung paglabas namin sa airplane, mayroong Chinese doon na nag-pick up sa amin para mapadali yung transfer namin, para i-guide kami saan kami pupunta next. So, nandoon siya, which is like, hindi pa kami nag-intindihan kasi, English naman, kaso lang, nahirapan na kami mag-intindi sa sinasabi niya. So, pagdating namin doon sa, supposedly mag-transfer kami, nakaalis na yung, hindi na kaya, boarding na, patapos na yung boarding, tapos,
ano na talaga, nag-close na talaga yung yung airplane. Hindi na kami umabot. So that was like our first experience. So hindi na kami umabot, pero mayroong flight ng 2 hours later, mayroong another flight from Beijing to Incheon. So ang ginawa nila sa amin is nag-exit kami sa immigration ng Beijing. Tapos pumunta kami sa I don't know, another airport. Sumakay kami ng bus. Lumabas kami ng okay, nag-exit kami sa immigration kasi yun ang sabi sa amin. Nag-exit kami sa immigration, lumabas kami sa airport, pinasakay kami ng bus. Tapos pupunta kami sa kabilang airport. Nandoon yung para mag-enter ka na ulit. Another immigration mag-in, ang tawagin to, mag-open or mag-check-in, sorry. Mag-check-in kami sa immigration ulit sa Beijing to Korea. So, that's my first experience na naiwan kami ng aeroplano. It's not bad. It's not bad kasi 2 hours lang naman delay, you know. So, that was 2016. So, and then another one was like 2021. Pumunta kami ng Hawaii. So, mayroon kaming parang layover. So, yung layover namin is, dalawa yung layover namin from Minneapolis, which is here, this airport, Minneapolis to Coronado. And then from Coronado to San Francisco. And then from San Francisco to Hawaii. Tapos, tama ba? Yeah, tama. So, dalawang layover. So, anyway, pagdating namin ng Coronado na airport, ang sabi sa amin, okay, walang delay, blah, 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 you know, mag-announce sila pag may connecting flight ka, walang delay, blah, 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 blah. So, mayroong 2 hours or 1 hour and a half na layover, I think. So, nung mag-boarding na kami, nag-announce, ang sabi is like, may problema sa San Francisco Airport. Traffic controller problem. So, madelay ang flight ng 30 to 40 minutes. Kasi hindi kami pwedeng umalis sa Coronado, sa Denver Airport hanggang ma-okay na yung sa San Francisco. So, after that, dumating kami okay na yung flight. Dumating kami ng San Francisco. Parang pagdating doon, so, almost mag-land na yung airplane. Sinabihan kami na pumunta sa harapan, yung mga may connecting flight, palubla, paunahin, ganyan-ganyan. Kasi nga, para, hindi ma-late yung mga may connecting flight to Hawaii. So, yan, nasa harapan kami for half hour. And then, paglabas na namin sa aeroplano, doon ako na-trauma. Like, tumakbo kami, napakabilis. Like, ang layo ng boarding gate galing sa arrival papunta sa departure supposedly. So, ang layo ng boarding gate. So, pagdating namin doon, nagsara na yung cockpit. Na late lang kami ang sabi sa amin ng mga crew na we are 5 minutes late. Like, and then the airplane is still there, you know. Makikita mo pa yung airplane, like I said, like, hindi ba pwedeng buksan? Nandito na kami. Ay, ganun pala. Sabi ng crew na, no, the moment na nakaklose na yung cockpit ng airplane, hindi na pwedeng buksan. For security reason. Pero, yung aeroplano is nandoon pa, naka-stay pa doon ng 30 minutes. Pero naka-close na siya, ha. Naka-stay pa doon ng 30 minutes. So, pumunta kami ng customer service. Sabi namin, ganyan-ganyan. So, binigyan kami ng, okay, pwede kayo mag-stay ng hotel, blah, blah, blah. Mayroong parang voucher na binigay sa amin. Pero, we choose not to go out. Kasi, sabi namin, kailangan namin kumuha ng pinaka-latest, pinaka-earliest flight. Tapos, that time, obviously, yung hotel namin doon sa Hawaii, binabayaran mo na yung first night na wala ka doon. So, hindi na siya pwedeng ma-refund yung kasi hindi namin binayaran yung, di ba, may bayad ka ng extra pag gusto mo i-refund. So, wala na yun. So, yun, ang ginawa namin, kasi ayaw na yung, kasi, I don't know, but San Francisco is very busy. So, anyway, I think
every airport, pero hindi kami ano, alam mo San Francisco is kakaiba doon. So ang ginawa namin, instead of lumabas kami sa airport para mag-check nag-stay na lang kami sa airport for the whole night. Dumating kasi kami doon mga 8 o'clock in the evening. So, and then yung next flight namin is like I don't know, 5, 6 plus 6 o'clock in the morning. So, ganun din naman kung lalabas ka ng airport, siguro lalabas kami mga 9. Tapos, kung ang flight namin is 6 o'clock, 5, balik na kami. Tapos, check-in ulit, TSA ulit, TSA ba? TSA. So, mag-check-in ulit sa immigration. I mean, like, you know, like, it's a hassle, and that's during COVID. Well, hindi naman siya, yung parang, pa rin, nakamask pa rin ang mga tao. And then, that was 2021, nakamask pa rin. Ayaw namin ng mga maraming hassle. So, nag-stay. So, yun ang second time namin na naiwan sa airport. Naiwan kami sa aeroplano. And then, today, January 31st, 2026. And third time na naiwan kami sa aeroplano. Oh well, ay nako, nag-imagine pa naman ako sana na ang ganda ng tulog ko mamayang gabi doon. Tsaka makakain ng mga seafoods or kasi nga 'di ba parang island Caribbean country. So isa sa mga tourist destination talaga kung gusto mong liwaliw para aalis sa snow. Last year pumunta kami ng Mexico because Mexico is like mura yung flight, mga nasa 500 to 600 for round trip for the 2 bus. But this time I don't understand why ang Jamaica is only 4 hours flight pero babayaran naman is almost 1,500 round trip ticket. So alright, so mahaba-haba na aking kwento. Kaya grabe talaga ang tao. Marami ata ang tao din sa talaga sa Delta. Kanina sabi nga nung isang passenger, sabi niya grabe daw ang dami ng tao. First time daw niyang nakita na ganun kadami ng tao sa Delta. Tingnan mo yung Delta. I think dahil nga maraming pumunta ng ang kanina mostly sa mga passenger may mga dalang parang gadget sa mag-stay. So yun ang flight. Pero pag dito ka sa dito banda, ba to, United? So United siya, United Airlines. Wala lang, ganun lang siya. Walang katao-tao. Ganyan. Tapos United Airlines, tapos Air Canada, tapos American Airlines, tapos doon banda Alaska, Denver Air, may wala nalaman yun, meron pa lang tapos ano pa ba yung sa list? Okay, so Denver Air, WestJet, hindi ko nababasa. So yun, so doon pupunta dapat yun. Sasaka ka ng second floor after mo mag-check ng luggage, pupunta ka doon. Yun ang hindi na namin napuntahan dahil hindi na kaya talaga. So yun ang aking storytelling dito habang nandito ako sa airport, nagantay ng time kung kailan